Hard starting na ba motor mo? Malakas na sa gas? Biglang namamatay? Mahirap paanda rin tuwing umaga? Baka pareho na tayo ng problema, Paps. Sa ganitong senaryo, papalitan lang natin dyan yung fuel filter. Yan, baka pareho tayo ng senaryo. Sa ganitong case, is pinalitan ko lang dito is fuel filter. So, yan, ang pagtatanggal niyan is yung backplate, yung metal plate pala, size 4 yung Allen bolt. So, pakaliwa ang pihit para matanggal yan. Tapos, dahan-dahanin nyo na yung pagbunot tulad na napapanood nyo sa video. Kasi, sensitive yung fuel pump natin. So, napakalit ng mga wire nyan. Kapag na-damage nyo yan, ay matik. Benga, masakit sa ulo yan. Mahal ang fuel pump asi. So, ayan. Kung mapapansin nyo, natanggal ko na. Ikakat lang natin yan. Kung mapapansin nyo, ay mahirap bunutin yan. Kaya kung ang suggest ko dyan is putol na talaga yan. Nakikita nyo naman yan, yung mismong pyesa lang ng fuel filter. Yun lang mismo ikat nyo. Dahan-dahan lang kayo, ha. Kasi baka ma-damage nyo yung fuel pump asin nyo. Napakamahal niyan. Kaya paulit-ulit ako nagsasuggest na ingatan at dahan-dahan. At para mabilisan yan, ikat nyo na mismo yung luma nyong fuel filter dahil papalitan naman natin yan ng bago. Yan. Kung makikita nyo dyan, tinuturo yung mismong ikakat nyo lang yung mismong clip ng lumang fuel filter. No? Kung mapapansin nyo, ayan no. Yan, ingatan yan guys ha. Huwag na huwag kayong magkakamali ng putol dyan kasi baka iba ang maputol nyo, yari kayo sa misis nyo. Imbis na filter lang, buong fuel pump ang mapalitan nyo. Mahirap yon. So, ang presyo pala ng fuel pump na yan, nagkakahalaga lang ng 50 pesos. 53 lang sa Shopee. Kasi syempre, ang dami namang mura na ngayon. Tapos yan, pati ang rubber na yan, dinamay ko na rin. 73 lang naman yan Kayo, bahala kayo. Kasi yung Shopee na yan, so, naman, 5-star yung rate. So, swak sa M3 yung mga parts nila. Bahala kayo kung saan kayo gusto nyo bumili, sa Kasa o sa Shopee. Yan, kung mapapansin nyo, ayan, nakikita nyo, sobrang itim na. Kung wala kayong budget, yung iba binubugan, pero hindi, Paps, internal parts yan. So, mas maganda palitan nyo na lang kasi magkano lang naman yan. Tapos yan, kung nakikita nyo yung hawak kong rubber na yan, ipalitan nyo na rin yan para iwas leak sa gas tank. Gas tank, rubber. Ayan, sobrang dumi, di ba? Kung makikita nyo. Na rin yan. Sobrang sulit na din kasi pan-joyride kasi yan. Yan, balik na natin. Kung paano nyo tinanggal, ganun nyo lang din siya ibabalik para hindi kayo mahirapan. Tapos may tanda yan, Paps, huwag kayong malilito Kung saan nyo huling binuksan yan o nakatutok, doon nyo rin ibabalik. Yan, para hindi kayo malito. May guide naman yan. Yan, yung metal plate na yan. May may space yan dun sa mismong plastic asi. So, hindi kayo malilito. Picturean nyo na lang din para if ever na makakalimutin kayo, hindi kayo magkamali sa pagbabalik. 'Di ba? Kasi may tamang tutok yan dun So, yan, balik na natin. Bolts yan yan? Allen bolt size 4 ang ginamit ko dyan. Pakaliwa ang pihit niyan, paluwag. So, syempre, sa paghihigpit, pakanan naman na. Yan, dahan-dahan lang. Yan, medyo angat pa kasi bago na yung rubber na ginamit ko dyan. Akala ko hindi siya pasok kasi kinabahan din ako. Pero hindi pala kasi since bago siya, makapal pa yung rubber. So, hindi pa piping-pipi. So, huwag kayong kakabahan pag ganun. Higpitan nyo pa rin para mag-pit siya. Huwag kayong kabahan. Pit yan. Tapos, ang paghigpit side by side, kung mapapansin nyo, palipat-lipat yung kamay ko sa paghigpit para yung ipit ng rubber is pantay. Ayan. Para hindi ganun maipit or ma-damage yung mismong rubber, 'di ba? So, ang paghihigpit is palipat-lipat guys para pantay po yung pag-ipit ng rubber ng metal plate. Yan. Tas higpit-higpit lang, okay na yan. Subscribe na kayo sa channel ko guys. Maraming salamat.